Isang gabi, habang sinusubukan kong patulugin ang bata, may kaluskos sa labas. Akala ko pusa lang, pero nang silipin ko sa bintana, may mga matang nakatingin mula sa dilim. Hindi mata ng tao, masyadong bilog at kumikislap na parang ginto. Napaatras ako. Nang tumingin ulit, wala na. Pero ang hangin parang may binubulong. Ibabalik mo siya. Hindi iyon ang anak mo. Napasigaw ako. Yakap-yakap ang sanggol. Layuan niyo kami. Ngunit wala akong sagot na narinig, kundi ang mahinang tawa sa likod ng ulan. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng albularyo sa kabilang baryo. Si Ka Baloy. Matanda na siya, halos di na makalakad, ngunit kilala siya bilang nag-aalis ng sumpa. Nang marinig niya ang kwento ko, hindi siya nagsalita agad. Hinawakan niya ang kamay ko at biglang nanlamig ang paligid. Hindi mo na kayang putulin ang sumpa, sabi niya. Ang anak mo'y tanda ng kasunduan ng dalawang mundo. Kasunduan? Tanong ko. Ang asawa mo, si Tomas, may ginawang kasalanan. Mahiling siyang ginawa sa ilalim ng buwan bago ka pa nabuntis. Isang hiling na may kapalit. Hindi totoo yan. Totoo ang buhay ng kanyang anak bilang pamalit. Natahimik ako. Naramdaman kong pagkilos ng sanggol sa aking bisig. Paglingon ko, nakatingin siya sa akin, diretso. Parang alam niyang pinag-uusapan siya. At sa gilid ng kanyang labi, may mabagal na ngiti. Noong gabing iyon, bumalik ako sa bahay na sobrang pagod. Ang ulan, hindi na tumitigil mula noong araw ng aking panganganak. Habang sinusubukang patulugin ang bata, napansin kong bukas ang bintana. Sa labas, may puting liwanag na parang usok, unti-unting lumalapit. At mula roon, lumitaw ang isang figura. Mataas, manipis. Ang balat niya parang gawa sa puting kahoy. Ang mga mata, berde, kumikislap sa dilim. Narinig kong nagsalita ito, direkta sa isipan ko. Mapalad ka, Maria. Ipinanganak mo ang tagapagmana ng aming lahi.
Nang tumingin ako sa anak ko, tulog pa rin siya, ngunit nakangiti. Ang liwanag mula sa nilalang ay dahan-dahang pumasok sa bintana, at kahit gusto kong sumigaw, hindi ko magalaw ang aking katawan. Ang tanging narinig ko ay ang bulong nito. Hindi mo siya maitatago. Sa ikapitong gabi, siya'y kukunin. Part 2. Ang ugnayan. Hindi ko alam kung nakatulog ako noong gabing iyon o basta lang akong nawalan ng malay. Ang huling tanda ko ay ang malamig na liwanag na pumapasok sa bintana at ang boses na paulit-ulit na bumubulong ng iisang salita. Kukunin. Pagmulat ko ng umaga, tahimik ang paligid. Ang ulan ay huminto, ngunit ang lupa ay basa pa rin. Amoy ng dahon at sariwang hangin ng kagubatan. Lumabas ako saglit sa pintuan at doon ko napansin walang ibon, walang kuliglig, wala ni isang tunog sa paligid. Parang lahat ng nilalang ay tumigil. Lumingon ako sa aking anak. Si Elias ay natutulog pa rin. 4 na araw pa lang mula nang siya'y isilang. Ngunit ang balat niya ay tila nagbabago ng kulay. Depende sa ilaw. Minsan puti, minsan may mapusyaw na berdeng anino. Sa bawat paghinga niya, gumagalaw ang mga kurtina kahit walang simoy ng hangin. Napansin ko rin ang mga hayop sa paligid. Ang mga aso ng kapitbahay ay ayaw lumapit sa aming bakuran. Ang mga pusa kapag dadaan, biglang hihinto at titingin sa aming bahay. Pagkatapos ay tatakbo palayo. May isang gabi pa nga na may natagpo ang patay na tupa sa likod ng bahay. Wala itong sugat, ngunit bukas ang mga mata. Parang may nakita itong hindi kayang tanggapin bago mamatay. Noong ika-6 na araw, may kumatok sa pinto. Si Kabaloy, ang matandang albularyo. Nakasandal siya sa kanyang tungkod, basang-basa at halatang walang tulog. Maria, sabi niya, malapit na ang ika-7 ng gabi. Kailangan mailayo ang bata. Mailayo? Paano? Wala po akong mapupuntahan. Tumingin siya sa akin, matalim. Hindi mo siya pwedeng itago. Pero, pwede mo siyang iligtas. Paano? Sa daan, sa paanan ng bundok, doon nakatira si Luna, isang babaylan
na nakakausap ang mga lilalang ng lupa. Kung may makakausap sa engkanto, siya iyon. Nanlaki ang mata ko sa aking narinig. At kung hindi mo siya maabutan, tumingin siya sa bata na ngayoy gising na, nakatingin sa amin. Malamlam ang kanyang mga mata, pero may ningning na parang kumikislap sa loob. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakikinig siya sa usapan namin. Nang gabing iyon, habang tinatapos ko ang paghahanda para sa paglalakbay kinabukasan, may narinig akong kaluskus sa labas. Mahina, parang mga yapak sa lupa. Sumilip ako sa bintana. Walang tao, pero may maliwanag na parang usok lumalapit mula sa gubat. May narinig akong tinig, mahinang tinig ng babae. Maria, ibalik mo siya. Tumakbo ako papunta sa kuna ni Elias. Wala siya doon. Walang laman ang banig. Tanging kumot lang ang naiwan. Napasigaw ako, napaupo at halos walang ulirat. Ngunit nang lingunin ko ang dulo ng silid, doon ko siya nakita. Nakatayo. Oo, nakatayo. Isang sanggol na hindi pa marunong gumapang, ngunit nakatayo sa sahig. Nakatingin sa akin. Tahimik, at ang liwanag mula sa bintana ay nakapalibot sa kanya, parang sinasamba siya ng hangin. Elias, anak. Ngunit nang lumapit ako, bigla siyang bumagsak, parang walang nangyari. Tulog lang ulit sa sahig. Hindi ko na natiis. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, isinilit ko siya sa kumot, binalot ng mga tela at umalis. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon, ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kalbabalaghan.